Alam mo ba na ang perang galing sa buwis ng taong bayan ay maaaring ginagamit para takpan ang mga kapalpakan ng iilan at mas masaklap ang mga dapat managot, tila nakakatakas pa rin? Maligayang pagdating sa Philippines Podcast kung saan binubunyag natin ang mga isyung pilit tinatago sa likod ng politika. Ngayon, susuriin natin ang umano'y pang-aabuso at ilegal na paglipat ng pondo ng PhilHealth, mga pondong dapat para sa kalusugan ng mga Pilipino pero sinasabing nilustay sa mga proyektong kontrol sa baha at iba pang hinihinalang katiwalian. Tatalakayin din natin ang kontrobersyal na desisyon ng Korte Suprema, ang posibleng pang-aabuso ng kapangyarihan, at ang umano'y pagtaas ng sahod ng militar na ginagamit para bilhin ang kanilang katapatan, samantalang ang tunay na katapatan ng hukbong sandatahan ay para sa bayan, hindi sa mga lider na sangkot sa korupsyon. Kung handa kang alamin ang katotohanang hindi kayang patahimikin, samahan mo kami. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang Philippines Podcast para mas marami pa tayong mabunyag na dapat malaman ng sambayanang Pilipino. Magsisimula tayo sa isang tila simpleng tanong. Ano ang nangyayari kapag ang pera para sana sa kalusugan mo ay biglang, alam mo yun, napunta sa ibang bagay? Nawawala. Nawawala, oo. Ngayon, bibigyan ka namin ng access sa isang transcript mula sa DZR 1026 News. At para itong isang legal mystery, di ba? Oo, parang crime scene. Exactly. Ang krimen, bilyon-bilyong pisong pondo ng PhilHealth nawawala. Ang mga sangkot, isang miyembro ng gabinete at, maging ang presidente. Ang ebidensya, isang memorandum at isang kaduda-dudang probisyon sa batas. Ang misyon natin, himayin itong desisyon ng Korte Suprema, intindihin kung sino ba talaga ang dapat managot. At bakit ang kasong ito ay, sa totoo lang, mas malaki pa kaysa sa nawawalang pera? Tama. Tama, kasi itong kaso nagsimula sa pera pero hahantong sa mas malalaking tanong. Mga tanong tungkol sa tiwala at pananagutan. Accountability. Accountability. Titingnan natin kung paano gumagana o sa kasong ito hindi gumagana ang sistema ng checks and balances sa gobyerno. At mula dyan, At mula sa usapin ng tiwala sa mga sibilyang leader, lilipat tayo sa isang napakasensitibong paksa na tinalakay din sa source. alin yon? Ang katapatan ng ating mga pulis at militar. Kaya simulan natin ang investigasyon sa pinagmulan ng lahat. Sa pera. Okay, so let's unpack this. Ang ugat ng lahat, based sa diskusyon sa DZR, ay itong paglipat ng bilyong-bilyong pondo mula PhilHealth Bilyong-bilyon, oo. patungo sa National Treasury. Ang opisyal na dahilan daw para sa mga unprogrammed flood control projects. Isipin mo, pera para sa ospital at gamot? Biglang naging pondo para sa kanal? Oo, pero sa isip ng isang ordinaryong tao, Parang simple lang yan. Gobyerno pa rin naman ang may hawak. Ano ba talaga sa prosesong yon ang sinabi ng Korte Suprema na bawal? What's fascinating here is that the devil is in the details. Kasi yung utos mismo na ilipat ang pondo, nagmula umano sa isang memorandum circular. na ililabas ni Recto. Inilabas ni Recto. Dito pa lang may problema na. Pero ang Korte Suprema, na parang detective sa kasong ito, naglabas ng malinaw na hatol. Ilegal ang buong transaksyon. Illegal. Hindi lang basta mali. Illegal. Ilegal. Hindi ito simpleng paglilipat lang ng pera between agencies. Isa itong paglabag sa batas. Okay. Illegal. Ano ang naging batayan nila? Anong mga batas ang nabali sa ginawang paglipat na ito? Dalawa ang pangunahing puntos ng Korte Suprema na binigyang diin sa source. Una, yung usapin ng kapangyarihan. Power. Power. Ayon sa batas, taning ang presidente ng Pilipinas lang ang may kapangyarihang mag-realign ng pundo under the budget allocation. So hindi pwedeng isang miyembro lang ng gabinete. Hindi pwede. Pangalawa, at ito ang pinakamatindi, direktang paglabag daw ito sa puso ng Universal Health Law. Ah, okay. Malinaw na malinaw ang batas na yon. Ang pera ng PhilHealth ay parang isang sagradong trust fund. Eksklusibo ito para sa kalusugan at kapakanan ng mga miyembro. Hindi pwedeng galawin. So hindi ito pwedeng gamitin para sa kalsada o tulay.
O lalo na para sa mga proyektong wala namang kinalaman sa kalusugan. Okay? So, kung malinaw na illegal at may paglabag sa batas, natural lang na hanapin natin kung sino ang dapat managot. Si Recto ang nag-issue ng memo. Siya dapat ang nasa mainit na tubig, di ba? Yun ang iisipin mo. Pinag-uusapan sa sources kung bakit hindi siya kinasuhan ng technical malversation o plunder, lalo na't bilyones yan. Lampas na lampas sa 50 million pesos na threshold. Use of discretion si Recto. May grave abuse. Meron. Pero, at ito yung malaking pero, sinabi rin nilang hindi siya maaaring kasuhan. Ha? Bakit? Ang naging alibay o depensa niya na tila tinanggap ng korte ay sumusunod lang daw siya sa isang provision na nakapaloob sa General Appropriations Act, sa GAA, sa pambansang budget. Teka. Parang andali naman ang depensa niyan. Hindi ba tungkulin ng isang mataas na opisyal na siguruhing legal at constitutional ang sinusunod niya? Iyan mismo ang tanong. Pwede ba talagang maghugas kamay at sabihin, sumusunod lang po ako sa nakasulat? Iyan ang tanong na nagpapagulo sa isyong ito. Pero para mas maintindihan natin, himayin natin yung grave abuse of discretion. Kasi hindi ito nangangahulugang may ninakaw siya. Okay. Ang ibig sabihin nito, yung desisyon niya ay sobrang lampas sa kapangyarihan niya na wala na itong anumang basehan sa katuwiran o batas. Para kang traffic enforcer na nag-issue ng ticket para sa driving while breathing. Haha, okay, absurdo. Absurdo! Walang anumang legal na basehan ang ginawa mo. Kaya't ito'y malubhang pang-aabuso sa kapangyarihan mo. At dito pumapasok yung twist sa kwento. Wow, sandali, ang gulo niyan. So, legal ang ginawa niya base sa isang batas, pero yung batas mismo ang may problema? Paano nangyayari yun? Parang, inception ng legal problems? Exactly. If we connect this to the bigger picture, iyon mismo ang natuklasan ng Korte Suprema. Yung mismong probisyon sa GAA na ginamit ni Recto bilang basehan ay isang rider. Isang rider. Ano yun? Isipin mo yung GAA bilang isang 500 pahinang kontrata para sa pagpapatakbo ng bansa. Ang rider na ito ay parang isang maliit na sentence na isiningit sa page 482. Isiningit lang. Isiningit na biglang nagsasabing, by the way, pwede naming kunin ang pera mo sa health insurance para ipagawa ang kalsada. Wala itong kinalaman sa pangunahing layunin ng PhilHealth Law. At sinisira nito ang buong diwa ng bakas. Sinisira nito. Kaya't idiniklara ng Korte Suprema na ang rider na iyon ay unconstitutional. Sa madaling salita, sumunod si Recto sa isang utos na nakasulat sa batas, pero ang mismong utos pala ay labag sa saligang batas. Okay? So kung ang batas mismo ang problema, kailangan nating umakyat pa sa food chain. Sino ang nagpasa at nag-aproba ng batas na may depektong ito? Dito na siguro papasok ang pananagutan ni Presidente Marcos Jr. Anong sinabi ng Korte Suprema tungkol sa kanya? Ayon sa mayuriyang desisyon ng mga mahistrado na binanggit sa source, wala raw pananagutan ang presidente. Absuelto. Tila absuelto siya. Pero dito nagiging mas kapanapanapik ang diskusyon dahil sa isang separate concurring opinion mula kay Justice Marvick Lowenen. May dissenting. Isang separate concurring opinion. Ayon kay Lowenen, mayroon ding grave abuse of discretion ang presidente. Sandali. Paano nangyari yun? Ano ang naging basehan ni Justice Lowenen para sabihing may pananagutan din ang presidente? Ang argumento ni Lowenen, na detalyadong tinalakay sa source, ay nakasentro sa isang aksyon ng presidente. Ano yung? Siya ang nag-certify as urgent sa mismong GAA na naglalaman ng unconstitutional na rider. Ang pag-certify bilang urgent ay hindi lang isang simpleng rubber stamp. Pinapabilis nito ang proseso sa Kongreso, nilalaktawan ng mas masining na pag-aaral. So, mabilisan ang pagpasa. Mabilisan. Ang kunto ni Leonen, imposible raw na hindi alam ng presidente o ng kanyang sandamakmak na abogado sa Malacanang na mayroong depektong provisyon sa batas na kanyang pinapamadali. Makes sense. Ang pag-aprova niya rito para kay Leonen ay isang pag-abandona sa kanyang tungkulin na protektahan ang konstitusyon. So, what does this all mean? Kung susundin natin ang lohika ni Justice Leonen, ang implikasyon nito ay napakalaki.
Pwede itong ituring na basihan para sa impeachment. Posible? Issue nga. Sa ilalim ng betrayal of public trust, tama ba? Dahil yung pinagkatiwalaan mong maging huling bantay ng batas. Ay siya pa palang nagpabilis sa pagpapasa ng isang bagay na labag dito? Eksakto. Eksakto, ayon sa pagsusuri sa source, iyon ang pinakamatinding posibleng implikasyon na ang ganitong aksyon, ang pag-certify bilang urgent ng isang unconstitutional na provision ay maaaring pumasok sa kategorya ng isang impeachable ground. Isang pagtataksil daw. Ito raw ay may ituturing na isang pagtataksil sa sinumpaang tungkulin na pangalagaan ang interes ng bayan. Okay, malinaw na yung legal na gusot. Unconstitutional ang paglipat. May mga tanong sa pananagutan mula sa gabinete hanggang sa presidente. Ang naging utos ng korte, ibalik ang pondo sa PhilHealth. Sa wakas, isang solusyon. Parang, Kung may nawala, dapat ibalik. Problem solved na ba? this raises an important question. Sinasabi sa source na ang solusyong ito, bagamat mukhang tama sa unang tingin, ay may malaking problema. Isang mapait na kabalintunaan. Bakit? Dahil ang perang ipampababalik sa PhilHealth ay kukunin na naman sa General Appropriations Act. At saan ba galing ang pera sa GAA? Sa buwis sa ate? Galing na naman sa buwis ng taong bayan. Teka, para luminaw. Saan ba napunta yung orihinal na bilyon-bilyong piso ng PhilHealth? Hindi ba't inilipat lang sa National Treasury? Bakit hindi na lang kunin ulit doon? At dyan na lumalabas ang pinakamalungkot at pinakanakakagalit na bahagi ng kwento. Ayon sa transcript, bagamat inilipat ito sa National Treasury, ginamit ito para punduhan ang mga sinasabing flood control projects. Yung sinabi kanina. Oo, at base sa mga investigasyong binanggit sa source, ang mga proyektong ito, mga ghost projects umano. Aray. Hindi nangyari at ang pera ay pinaniniwala ang ninakaw ng mga tiwaling opisyal, contractors at mga taga-DPWH. Grabe. So, ang direktang epekto nito sa iyo bilang tagapakinig ay ito. Hindi lang posibleng ninakaw ang kontribusyon mo sa PhilHealth, kundi ang buwis mo pa mula sa sahod ang gagamitin para punan yung butas na yon. Doble tama. Doble ang tama sa bulsa mo. Para kang ninakawan ng wallet tapos ikaw pa ang pinagbabayad ng korte para palitan yung halaga ng ninakaw sa'yo. Eksakto? Kaya ang suhestyon sa source ay simple at para sa akin makatarungan. Dapat ang magdalik ng pera ay yung mga nagnakaw mismo. Makes perfect sense. Ang prinsipyong ito ay tinawag sa diskusyon na niluto sa sariling mantika. Kung may mga nakumpiskang ari-arian mula sa kanila, mga mansyon, mga luxury cars, pera sa bangko, Iyon ang gamitin. iyon ang dapat gamitin para bayaran ang ninakaw nila sa taong bayan. Sila ang nagkasala kaya dapat sa yaman nila kunin ang pambayad. Alam mo, kapag nakakarinig ka ng mga ganitong kwento, isang systemic failure kung saan ang pera ng bayan ay nawawala at ang pananagutan ay napakalabong hanapin, dito nagsisimula ang pag-uho ng tiwala. Nagkakaroon ka ng duda sa mismong mga institusyong dapat naglilingkod sa'yo. At kapag nangyayari yan, gaya ng tinalakay sa Desar, natural na napupunta ang tingin ng lahat sa isang partikular na grupo. Ang mga may hawak ng armas. Ang ating kapulisan at militar. At dyan mismo kumonekta ang sumunod na usapin sa source, yung balita tungkol sa pagtaas ng sahod ng mga pulis at militar. Yun pala ang koneksyon. Oo, sa gitna ng lahat ng kontrobersya, lumabas ang perception based sa isang texter na binasa sa programa na ang hakbang na ito ay isang paraan para makuha ang loyalty ng men in uniform. Para bang suhol? Ang tingin ng ilan ay isa itong uri ng suhol para manatili silang tapat sa administrasyon, lalo na kung ang sentimento ng publiko ay nagiging kritikal. Pero may inilahad ding kontra-argumento sa source, hindi ba? Hindi naman siguro lahat ay naniniwala na ganoon kadaling bilhin ang katapatan ng isang buong institusyon. Oo, at malinaw yung kabilang panig. Sinasabi roon na hindi nabibili ang loyalty ng mga uniformadong kawani at matagal na nilang karapatang mataas ang sahod. Di ba? Si Duterte na ang nagdoble niyan dati. Binanggit pa nga sa source na si dating Presidente Duterte na ang nagdoble ng kanilang sweldo noon, kaya hindi na ito bagong taktika.
Ang pinaninindigan ng argumentong ito ay ang kanilang katapatan ay dapat nasa bayan at sa konstitusyon, Hindi sa isang tao lang. hindi sa kung sino man ang kasalukuyang nakaupo sa Malacanang. At para patunayan yung puntong yan, may dalawang personal at medyo, nakakatuwang anekdota na ikinuwenso sa programa. Tama. Ang una ay tungkol sa isang grupo ng pulis sa Marikina. Lumapit sila sa nagsasalita sa programa para magpa-picture. Okay. Nang biruin niya sila na, uy, baka mapahamak kayo sa malahefe nyo, kritiko ako ng administrasyon, ang naging mabilis na sagot daw ng mga pulis, Anong sabi? hindi ho Duterte kami. Okay. Interesting. Ang pangalawang kwento halos kapareho. Nangyari naman sa Makati Avenue kung saan kahit yung mga security guard at pulis doon nagpakita ng parehong sentimento, nagpapapicture at sinasabing Duterte kami. Yan ay isang napaka-interesanting detalye. Ano ang ipinahiwatig niyan? Na ang katapatan nila ay nasa nakaraang leader pa rin o na mas komplikado pa riyan ang lahat? Ang punto ng nagsasalita sa source ay ito. Ang katapatan nila ay hindi isang simpleng transaksyon na nabibili ng pera o pabor. Hindi transactional. Hindi. Kahit na tinaasan sila ng sahod ng kasalukuyang administrasyon, ang kanilang personal na loyalty ay maaaring nasa iba o mas mahalaga, nasa sarili nilang prinsipyo at paninindigan. So may sarili silang isip. Ipinapakita nito na ang uniform personnel ay hindi isang monolithic block na sunod-sunuran lang. Meron silang sariling pag-iisip at pulso na hindi laging tugma sa pulso ng palasyo. Mula sa isang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa bilyon-bilyong pondo, napunta tayo sa puso ng mga issue ng panananggutan sa gobyerno, sa kabalintumaan ng hustisya, at sa masalimuot na usapin ng katapatan ng ating mga tagapagtanggol. Ang layo ng narating. Oo, nakita natin kung paano ang isang legal na kaso ay sumasalamin sa mas malalaking bitak sa ating sistema. Mula sa perang pambili mo sana ng gamot. Hanggang sa tiwala mo sa mga institusyong dapat nagpoprotekta sa iyo. Kaya iiwan namin sa iyo ang isang tanong na ito para pag-isipan. Kung ang sistema mismo, mula sa paggawa ng batas hanggang sa pagpapatupad nito, ay nagkakaroon ng mga riders at mga loophole na nagpapahirap sa pagtunton ng tunay na pananagutan. Paano mo bilang isang mamamayan maipaglalaban ang accountability? Sa isang laro kung saan tila may mga nakatagong patakaran, paano mo masisigurong ang interes pa rin ng bayan ang laging mananalo sa huli?